magandang hapon sa lahat. Okay, so ang ating tatalakayin ngayong hapon ay tungkol sa mga gampanin at patakarang pang-ekonomiya sa sektor ng industriya. Okay, so pinagmulan mo, alam ko. Ano to? Pansinin ang mga larawan sa kaliwa, tingnan ang pinagmulan nito sa mga larawan na nasa kanan. So, base sa unang dalawang larawan, ano ang masasabi ninyo? Yes? Okay kayo? Ang mula sa dito ay alas nagawa sa dito. Yes, thank you. So, sa ikalawang larawan, anyone? Yes? Yes, okay tayo? Yes, thank you. So, very good. So, next? Yes, ikaw? Yes? Ikaw? Yes? Kasi may control webness, pwede hindi naging isama tibay na bakal. Yes, thank you. So, tama. And last? So, I? Yes, okay tayo. Kuryente ng bigay na liwanag sa bahay. Yes, tama. So, ito ay kuryente na nagbigay ng liwanag o ng liwanag sa umaga. Very good. So, ako dito mga tanong. So, base sa larawan na aking ipinakita, paano nagkaroon ng transformasyon ang mga hilaw na materyales katulad ng dito, isda at puro kahoy? So, ano ang naging transformasyon nila ng mga hilaw na materyales? Ang mga hilaw na materyales ay sa unang larawan, katulad ng mga ginto, ng isda, at ng mga puro kahoy. So, ano ang naging transformasyon nila? Yes? Ang mga gawa ng ibang materials. Yes, thank you. Materyales o produkto. So, ang hilaw na materyales ay ginamit o pinaproseso upang makagawa ng panibagong produkto o na maaaring gamitin na ng tao sa produksya. So, ang mga hilaw na materyales, katulad ng ginto, isda at punong kahoy ay ipinoproseso upang maging isang ganap na produkto sa produksya. So next, paano nagkakaroon ng ugnayan ang sektor ng agrikultura at sektor ng industriya? Okay. Yes? Ang sektor ng agrikultura nagbibigay ng mga hilaw na materyales na gagawin ng sektor ng industriya para makagawa ng panibagong produkto o serbisyo na gagamitin ng mga pamamayan at sa mga tao sa paligid. Yes, thank you. So naintindihan? Okay. Naintindihan na sagot? Okay. Good. Next. Okay, so base rin sa larawang ipinakita ko kanina, ko kung na concept map na mga salita na naglalarawan sa sektor ng industriya. Okay? So, base sa mga larawang aking ipinakita, ano ang mabubuo ninyong salita na umuugnay sa salitang sektor ng industriya? Yes? Okay, so, dapat, ano ang mabubuo ninyong salita sa salitang sektor ng industriya? Base sa pinakita ko ng larawan. Yes, hello.
huluganan? Okay. Yes? Okay, so last, ano pa? Okay, so para sa inyo, tama ba ang inyong mga sagot? Para sa inyo? Yes. Okay, so yes. No, kasi ang inyong mga sagot ay umuugnay sa salitang sektor ng industriya. Una is ang proseso. So ang sektor ng industriya ay ang pagproseso ng mga dilaw na materyales upang makagawa ng panibago. So tama. And then, next is ang paggawa. So, ang paunahing kinakailangan sa proseso is ang paggawa. And then, next is ang produkto. Yes. Tama. Tama din ito kasi ito din ang kinakailangan upang makagawa ng paunahing produkto. And last is ang makinarya. Yes. Tama din ito. Dahil ang sektor ng industriya ay ang pagproseso sa pamamagitan ng makinarya o manual labor or ang mismo paggawa gamit ng kamay ng mga tao. Okay. Very good. Okay, so sunod. Okay, so base sa concept map, ano ang inyong nabuo ng mga ideya tungkol sa sektor ng industriya? Yes? Ang sektor ng industriya ay proseso ng paggawa ng mga panibago ng mga ilang na materyales na gagawin sa makabuo ng kailangang produkto. At ginagamit na ito ng mga makinarya or maaaring mga kamay ng mga manggagawa. Yes, thank you. So may mga sagot ba? Wala. Okay, so next. Base sa ganyan concept map, ano ang inyong basehan sa inyong mga sagot? So sa inyong mga sagot, ano ang naging basehan ninyo? Yes? Okay, so ano ang naging basehan ninyo na naisulat ninyo ang salitang proseso? Ano ang naging basehan ninyo na nakasulat kayo ng salitang paggawa? Ano ang inyong naging basehan? Yes? Ang salitang ginagamit sa industriya, siguro ang mismong kahulugan ng industriya. Yes, tama. Okay, so naintindihan ang sinabi ng inyong namin. Yan. Okay, so ikatlo, base sa nabuo concept map, yan, ano ang kahulugan ng industriya para sa inyo? Yes? Yes. Yes, tama. Okay, so ang industriya ay ang pagproseso ng mga ilaw sa map upang maging isang ganap na produkto. Okay, so tama. So, pumunta na tayo sa kahulugan ng industriya. Pakikasa. Okay, so ang kahulugan o ang industriya ay ito ay ang mga uri ng gawain sa ating ekonomiya. So ang industriya ay isang malapad na konsepto na kung saan sumasaklaw sa pangunahing kinakailangan natin katulad sa
gawain pagpabrika, pagbibina, konstruksyon, at sa mga provisyon sa pangunahing servisyo katulad ng elektrisidad, gas, at tubig. Okay, so next, sektor ng industriya, pakibasa. Yes. Yes. Good. So, ang sektor ng industriya ay ang pagtipon ng mga hilaw na materyales upang gawing serbisyo at produkto. So, ang layunin ng sektor ng industriya ay maiproseso ang mga hilaw na sangkap upang maging ang ganap na produkto na maaari nang gamitin ng tao. Halimbawa is ang hilaw na sangkap or ingredients ay ang asukal. So, ang asukal ay ipinoproseso upang gawing candy o sa mga biskwit. So, di ba, ang asukal ginagamit na siya para sa mga candy, siyempre para sa pagkakamiligan sa mga biskwit. So, ang sektor ng industriya ay nagpo-proseso ng mga hilaw na sangkap upang makagawa ng panibagong produkto na kailangan natin. Okay, so next, pupunta naman tayo sa mga sekundaryang sektor ng industriya. Una ay ang pagbibina. Meron pa kita. Karaniwang tinatawag na extractive industry dahil sa kinakailangang tanggalin mula sa ilalim ng lupa ang mahalagang mineral na tatagpuan dito at ipiseso upang gawin ang proseso ng Okay, so ang pagmimina ay is ang pagkalkal o pagtutok sa ilalim ng lupa ng mahalagang mineral upang iproseso at gawing isang produkto na ganap na produkto. For example is ang ginto na ipinoproseso upang gawing alahas. So, naintindihan ang pagmimina? Okay. Ito ang mga halimbawa ng produkto sa pagmimina. Una ay ang ginto na karaniwang ginagawang alahas katulad ng pintas, singsing, ikaw at pwede rin relo. Okay. Halimbawa niyan, isang yan. Yan. Sorry lang. Okay. So, sino ang may ideya tungkol sa ikaw? Emerald. Yes. Yes. Hindi. Okay, so ang ikalawang larawan ay marble. So ang marble ay karaniwang ginagamit upang gumawa ng tile. Yes. Sa pag-ang hindi ko sila ang ano lang mga muli para sa So last, sino may ideya? No. Aluminum. So, ang ikatatlong larawan ay nickel. Ano was your table? So, ang nickel ay karaniwang ginagawang barya. So, tatakar siya. Nickel. Sa ang ano po nakita niyo mga basyo ng bala, sa may tapong nickel na siya. Ang mga kagamitan ng mga doktor, kita niyo na? Ang ginagamit pang opera na mga set na sa mga Surgery. oo, scalpel, mga hindi na kaya ako ba na siya nickel. Ito ay tinutukoy sa paggawa o pagproseso ng mga produkto sa pamamagitan ng mga pinakamanufacturer. So, labor. Okay, so ang pagmamanufactura, ito ay tinutukoy sa pagproseso ng mga produkto sa pamamagitan ng makina o manual labor. So, ang
So, ang sa halimbawa ng pagmamanufactura ay ito. Bigo, sorry. So, di ba, ang halos lahat na ginagamit at ikinakain ninyo sa pangaraw-araw ay nagmula sa pagmamanufactura. Di ba, ang ginabakan ninyo sa kantin, mga biskwit, makita ninyo na sa may nakabutan nila na manufactured price. Even ini yung TV, di ba? Pero ang ini ng TV, ano rin siya yung pagpagi niya sa pag-proseso ng makina, kasi siyempre hindi ko na sa TV na. Even ini yung electric fan, pagi na rin sa pag-manufactura na panagbukan sa makina. So, ang sa manual labor lang siguro is ang pagkaon siguro. So, usually, hindi na makita ninyo, hindi sa manual labor is halin sa pag-manufactura. Naintindihan ang pag-manufactura. Okay. So, ikalawang, halimbawa is ang Angelina o tinapay. Makita mo na. Kung sige pili, kung kaya ano siya, wala. Okay. Next is ang mga kagamitan sa paaralan, katulad ng lapis. So, kita naman na siguro na sa likod ng mga Hindi naman siya nag-blaster. Ha? Hindi naman siya. Pwede. Yung mga machine, pwede. Ang manual labor is... Ang ano mismo ang tawag. Ang mismo ang tawag. Ang mga machine, pwede man sa machine. Ang sa tawag na siguro ang pag-pack. Kung sa mga crayons, makita nyo na may manufactured price na siya sa likod. Ngayon sa mga papel. So, importante is ang pag-manufactura sa siguro na industriya. Okay, so next, ang construction. Pakibasa. Construction. Bilang ito ang mga gawain mula sa pagkakayo ng mekanik, dating tumis bilang ating serbisyo publiko na pamalaan sa mga bayan. Okay, so ang construction ay serbisyo na pamalaan sa paggawa ng mga gusali, ng mga tulay upang mapanatili ang kasaganahan o ang comfort na nila ng mga mamamayan. So, ang construction is, ang example niya is parigosin na. Diba? Nakita ninyo na ang nato nila siya isa na sa example sa construction. So, ito ang mga halimbawa ng construction. Una is ang paggawa ng pagkalaan o kalsada. Next is ang paggawa ng building o gusali. And last, ito ay ang paggawa ng pabrika. Muna siya ang construction. So, may mga tanong about sa construction? Wala? Okay, so, next is ang serbisyong pangkalahatan. Pakibasa. Serbisyong pangkalahatan. Binubuo ito ng iba't ibang programa tulad ng kumpanya ng kuryente, gas, tubig at telekomunikasyon. Ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Okay, so ang serbisyong pangkahalata naman ay ito yung serbisyo na binibigay ng mga kumpanya upang matugunan ang ating mga pangangailangan sa kuryente, gas, tubig at sa telekomunikasyon. So, ito ang mga halimbawa nila. So, unang larawan ay Gimelco. Ito ay nagsusupply sa atin ng kuryente. Sunod is ang water district. So, sorry, ng katawag na lista ang yakotin na lupa ko, no? Mga ibutangan, may mga. So, dito sa inyo, may water district na ito. Pero, ano tawag? Every barangay, no? Dire, sa dire ko naman, dire ako may dire. Water district siya. So, sunod is ang Globe Corp. So, di na siya nga sa kanya. Telekommunikasyon. So, naintindihan ang serbisyong pangkalahatan. Ngayon, dito naman tayo sa mga gampanin ng sektor ng industriya. So, naglilinat at nagpapaunlad ng mga yaman ng bansa gamit ang lakas na paggawa upang maiwasan ang pag-angkat ng mga produkto sa ibang bansa. So, ang sektor ng industriya ay naglilinag o nagpapaunlad ng mga yaman natin dito sa bansa. Katulad dito sa Guimaras, di ba ang yaman natin dito is ang bangga. So, if kanon mo lang yung paho nga, mo lang dito mismo, di ba? Hindi ko siya ma-appreciate. Pero, agi sa sektor ng industriya,
ma-process na sa kag mahibok nga, ano na siya, example is, may mo sa dried mango. So, dako ang bulig sa sektor ng industriya, kay paagi sa sektor ng industriya, naglilinan or ma-appreciate pagit ang inakayaman. Kag example pagit is, ang sa ano bala, gold, di ba? Kung gold na mismo makita ninyo, di ba, hindi ma-appreciate. Pero, paagi sa sektor ng industriya, hindi gina-process, kag ginahimo nga, hikaw o lakas, alakas, kung hindi ma-appreciate nyo, di ba? Diba doon natin siya, pero paagi sa sektor ng industriya, ma-process siya, paagi sa kanyang process. Kumbaga, mapagwa dito na So, nagpo-proseso ng mga hilaw na materyales na karaniwan ang gagaling sa sektor ng agrikultura gamit ang makinarya o manual labor. So, muna siyang siling ko bago lang. Usually, ang mga hilaw na materyales ay nagmula sa sektor ng agrikultura. So, muna ang mga hilaw na materyales na nagmula sa sektor ng agrikultura ay ginagamitan ng makinarya o manual labor upang gawin ganap na produkto. O kung muna siya ginagawa ko sa mga ang mga hilaw na sangkap ay pinoproseso upang maging isang ganap na produkto. So, naintindihan? Okay, so pinagkukuhanan ng mga tapos na produkto upang matugunan ang pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, ang sektor ng industriya ay importante sa ating likuran dahil example is sa kanya ng batang lina, di ba? Kung ginto lang mismo, hindi ko siya mapuslan, no? Kung ginto lang siya mismo, mapuslan mo, di ba? Kung na siya mo. Pero kaagis sektor ng industriya, ang muna siya sa una din ng mas ma-appreciate mo sa carbon process ang imo nga alakan. So, kumbaga, ang paagis sektor ng industriya, ang isa kahilaw na sangkap ng maka-provide sa feed nila doon sa tao. Nga mo sa mga alakas. Ang example is, ang sa mga pagkaon naman ng pagkipag-use nila yung karbo sa sukar. Kung kalamay lang ito, hindi man gamit. Pero mas namin pagid kay paagi sa sektor ng industriya, ma-process pagid siya. At mas namin pagid nga pagid pagid siya na mag-distribute pagid siya. Nanintindihan? Okay, so nagkakaloob na kalagmuhay sa mga mamamayang Pilipino upang magkaroon ng kita. So, di ba, ang sektor ng industriya ay gumagamit ng lakas na paggawa o ng mga tao sa pagproseso. So, kumbaga, ang mahalaga ang sektor ng industriya dahil ito ay nagbibigay trabaho sa mga mamamayan upang magkaroon sila ng kita at ang panggastos sila sa kanilang pang-araw-araw. So, umuna siya ang mga gampanin ng sektor ng industriya. Ito mangkot? Diba? Tama mangkot? Okay. Mga katakaran pang-ekonomiya sa sektor ng industriya. So, una, pag-usod sa tarif and social code ng Pilipinas. Layunin ito, pigilan ang patuloy na paglaganap ng smuggling sa bansa. Okay, so, ang Tariff and Customs Board ng Pilipinas, ito yung isang batas ng ating pamalaang Pilipinas na nagtatakda ng buwis o patakaran sa mga produkto na naglalabas at pumapasok sa ating bansa. So, sino may idea sa ginatawag na tarif o tarifa? Wala? So, yung minimum Yung kumbaga ang tarifa, yung ang tax na sa mga products, walang gagawa pag-tulong sa atin. Ang doon mo na sa bayad. So usually, ang tarifa makita na siya sa mga, siguro sa mga lupa, sa mga barko. Kasi siyempre, ang mga deliver, ang mga export, kami import mo lang, di ba? Ang mga barko. exact amount. Oo na. Hindi do tax sa balik. Diba may ang produkto na may tax sa dito. Intindihan. So, bali sa products, siya mismo ang tax na ang mismo ang product may tax na bali ang pag-deliver siguro sa may tax pa din siya sa so, tunay isang pag-usap sa local government code. Ngayon ito ang siguro ang kapaligiran sa bansa
ay kaya-kaya sa pagnegosyo. So, ang local government code ay isang batas rin ng ating pamahalaang Pilipinas na nagtatakda ng kapangyarihan o obligasyon at tungkulin sa ating local na pamahalaan or sa ating local government. So, kumbaga, ang local government code kung saan ang saan authority na sa ating local government sa Guimaras na magating sa power na mag-design. For example, is may problema ang ilang na local government. So, ang local government code, ang isang authority na sila mismo, ang ina mismo nga local government, maka-decide pala sa solusyon para paano masolusyon ang ilang problema. So, muna siya. Nanintindihan? Okay. So, next, pag-usog ng amendments or sa Executive Order or EO number 226 o Omnibus Investment Code of 1987. Layunin nito mapalakas ang pagtataguyod sa pamumuhunan at paglinang ng mga bagong industriya ng Board of Investment. So, ang Omnibus Investment Code of 1987, ito rin ay isang batas ng Pilipinas na nagbibigay ng insentibo or incentives or cash sa mga mamumuhunan dayuhan man yan o lokal. So, kung siya ang naghatag sa mga incentives, balaan siya yung sa incentives o yan ako. Kung yung mga incentives o mga cash na sa mga o doon sila niyang nahatag sa mga investors diri sa atong nga bansa. Isa din layunin nito upang mapalago ang ating ekonomiya. So, syempre, if ang damo ang investors diri sa aton nga bansa, mas maunlad pagkidya ang aton nga bansa. Kasi syempre, mas damo ang negosyo diri. So, ako na siya. So, isa man ang layunin na maging kayat sa mga investors na masulod diri na. Kag hindi lang ang investors na halin sa iba, kundi man especially sa mga local investors, kaya di ba, maski ibang nga negosyante diri sa Pilipinas nga invest sa ibang nga bansa kasi siyempre mas tapo ang kwarta nito. Pero ang aring Omnibus Investment Code, doon pinakikayat ang mga lokal nga mga negosyante nga diri na lang mag-invest sa ating nga bansa mismo. So, ang Board of Investment naman, doon paribo na siya sa Omnibus Investment Code, nahatag na siya sa mga insentibo. Pero, ang Board of Investment, isa lang na siya ka-agency. So, ang Omnibus Investment Code is isa ka batas. Kung siya ang pinagkaiba. So, sa Board of Investment, kahatag na siya sa mga paribo na sila. Kahatag man sila sa mga incentives sa mga negosyante or namumuhunan sa ating bansa. Local or sa guwa na hindi yan. Okay. So last is ang pagtusog sa Barangay Micro Business Enterprise BMBS Act. Layunin ito ang palawigin at palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo na katuwang ng pamahalaan sa pagbigay ng trabaho. So ang Barangay Micro Business Enterprise, ito rin ay isang programa ng ating bansa na nagbibigay din ng tulong at suporta sa mga maliliit na negosyo sa ating barangay katulad ng mga sari-sari store o mga negosyo na mga gamay o mga negosyo sa mga barangay. So, ang Micro Business Enterprise, gabulin na siya para mas mapalago pag ang ina ang mga negosyo sa sinatang barangay. Pag-iwalis na rin ang mga barangay. So, ay hindi pa dito tingin, makasupport ang ina ng barangay ng Micro Business Enterprise kahit makapagsakas para mas malago or mas damo ko rin pala ang kapital sa sinatang negosyo. So, ang agi man hindi na Micro Business Enterprise, pinakikayat man ang mga tao sa sinatang barangay na may negosyo man. Kaya siyempre, kung mas damo ang negosyo, mas damo man ang kita. Kaya siyempre, mas damo man ang kaskat, mabulit. Kaya ang mga ay magulan man ang ina na community. So, kamo, dito sa inyo ang barangay, pidigit na may negosyo. Siyempre, diba, hindi at subong. Pidigit mo yung diya ang lumano. Ano ba? Kasi ang dito, siyempre, ingat subuti kinanglan dito sa tao. So, siyempre, makakita ka pa at may ano ka pa ng may gastos ka pa sa iyo mga magbuk na baka mo gusto mas makabulit man ka sa ako na ekonomiya. So may tanong?
Okay, so wala na kayo ngayon. So base sa ating mga tinalakay, ano ang nagpanin ng sektor ng industriya sa ating lipunan? So di ba tinalakay natin kayo ang mga gampanin ng sektor ng industriya. So ano ang mga gampanin nito sa ating lipunan? Ayan siya. Yes? Ano siya kanina kami? Ang gampanin? Ano po? Una is or nagpapaano sa ganit? Yes? Yes, ano siya? Ito ka siguro? Yes? Ang gampanin ng sektor ng industriya sa lipunan ay siyang gumagawa ng mga ilaw na materyales na gawing panibagong